Hi guys, magandang hapon. Welcome to my vlog again. Jose, and for today's video, sasagutin ko yung tanong ng asking isang tropa. Sabi niya, paano daw pagka minor de edad yung kanyang arestuhin? Paano daw maging approach? Ito po ay kinamit niya sa aking video na use of baton, yung ating level 5 sa ating force continuum. Okay, pagka minor de edad po ang inyong arestuhin, halimbawa po ay ang minor de edad. Ano ba ang mga dahilan? Bakit arestuhin mo ang minor de edad? Siya po ay nananakit. Pares din po ng nasa edad. Nananakit. Pwede niya saktan ng sarili niya. Mga ganun. So, ang pag-aresto po o ang pag-apprehend, paghuli, ay para hindi siya makapanakit ng iba at hindi niya masaktan ang sarili niya. Ibig sabihin po, iwasan natin masaktan siya. Ganun pa rin po yun, level by level pa rin po ang pag-aresto po natin kung kailangan arestuhin. Una muna yung inyong appearance. Appearance mo kung ikaw ay barangay tanod, appearance mo as barangay tanod. Kung ikaw ay gwardiya, appearance mo as gwardiya. Pag hindi pa rin siya nakinig na may gwardiya na, hindi pa rin nagpasaway, doon na po tataas yung level. Level 2 po tayo, yung ating verbal approach. Itigil mo yan, kung hindi, kukulong kita. Ganun. Pag hindi pa rin siya nakinig doon, so doon na po papasok yung empty hand, restraint, and control procedure. Ibig sabihin yung pagpipigil. Pipigilan. So, hahawakan mo siya, hawakan mo sa kamay. Naituro ko na po yung procedure niyan. So, balikan na lang po natin yung video kung paano yung mga restraint procedure. Yun po ay mga patungkol sa tinatawag naming pain control. Dalawang klase po ang pag-control ng tao. Inducing fear at inducing pain. So, using pain control, yun po yung mga joint manipulation. Yung gaganunin mo yung kamay, gaganyanin mo. Pag hindi ka sumunod, hindi ka ito mabitawan. Masakit siya. Susunod siya. Eventually. Ngayon, pag hindi pa rin umubra yun, doon at papasok yung mga hard control. So, pag sinabi pong hard control, ito-take down mo na yan, dadapa mo na yan, pupusasan, gano'n. At pag hindi pa rin umubra yun, minsan po baliktad yung iba, pinapalo muna bago pusasan. Pinapalo muna bago i-take down. I-attempt nyo po muna i-take down ng empty hand bago po kayo magpalo. Ngayon, pag hindi pa rin obra, mas malakas sa inyo na overpower ang arresting team, saka pa lang po ninyo gagamitin yung inyo pong pamalo. Ang papaluin po ninyo, ang target, may tinatawag po kaming green areas, yellow area, and red area. Paano po natin yung kinaklasify? Lahat po ng target na pwede siyang mamatay. Halimbawa po dito, sa likod ng bato. Nose bridge, dito po. Forehead. Yan po yung mga red area. Usually po, sa ulo, hindi tayo papalo dapat sa ulo. Dapat po, kung papalo tayo, ay doon sa makakaramdam lang siya ng sakit na magbibigay siya sa kanya ng kaisipan na hindi nagbibiro itong mga taong ito. Huhulihin talaga ako nito. So, ang palo po, mga dito lang. Dito. Yun po yung green area sa mga laman. Masaktan siya pero hindi masyadong may injured. Ang yellow area naman po ay yung mga limb. So, yung hindi pala limbs na itong kabuuan na to. Yung mga joint niya, yan yung yellow area. Yung pag tinamaan ka ng palo ay mga 3 araw mong hindi pakikinabangan yung braso mo. So, yun po yung yellow area. Ang dito sa solar plexus, dito sa rib cage, collarbone, yan po ay yellow area po yan. Pag tinamaan ka po dyan, ay mas malaking injury po ang iyong makuha kaysa dun sa tinarget po sa green area. Pero ang huwag po ninyong tatargetin, tandaan po ninyo, lalo ng mga arresting officer, ay yung mga red areas po na tinatawag. Kung gusto po ninyo malaman yung mga red areas na yung patamaan, di-invite po ninyo para ma-lecturean po kayo. Yung pong red area at yellow area. Hanggat maaari po, green area lang o minor. Kasi maaari kayong balikan yan. Excessive force po yan. Sa self-defense po, kailangan, kung self-defense lang inyong idadahilan, kailangan po equal yung force. Halimbawa, sinuntok ka, suntukin mo lang din. Hindi pwedeng sabihin mo, self-defense po nangyayari. Sinuntok niya ako, ayun, kaya binaril ko. Hindi self-defense yun. O, sabihin, self-defense po nangyayari. Siniko ako, ayun, tinaga ko. So, hindi pwede. Pag empty hand ang strike sa'yo, empty hand ka lang din. Equal lang siya, equal.
So, ganun po yun, para mag-materialize po yung tinatawag niyong self-defense. Yung circumstantial, po ang ating, yun ang tagubilin ko. Kung ang tinatanong po ninyo ay paano ang gagawin pag minor de edad ang inyong huliin, avoid targeting the fatal targets.